Habang kumakain kami ng tanghalian ay nag-iisip na nga agad ako kung ano nga ba yung iluluto kong ulam para sa aming panghapunan. Hanggang sa namamahinga na nga ako ay focus pa rin ako sa pag-iisip ng aming uulamin. At kahit nga meron kaming ulam sa ref ay hindi pa rin pumapasok sa aking isip kung ano nga ba yung dapat kong iluto. Kaya pagdating ng alas 6 ng hapon ay nagdesisyon na akong kausapin yung aking mga kasama kung okay lang ba sa kanila na mag-ulam nga ng pansit canton. Sobrang bilis lang din naman nilang sumagot at okay lang din naman daw sa kanila na mag-ulam nga ng pansit canton. Kaya pagdating ng alas 7 ay nagluto na ako ng canton pati na nga rin itlog. Sanay din naman kaming mag-ulam ng kahit ano dahil nung mga bata pa nga kami ay nag-uulam nga kami ng asin at tubig. At kung minsan nga at may toyo at mantika ay pinagsasama ay digat ang labas ay adobo, wala nga lang karne. At hindi lang naman ari pansit canton at may kasama pa nga itong itlog. At nairaos naman namin ang aming hapunan na masayang kumain na ang ulam nga ay pansit canton na may itlog. Habang nag-aayos naman ako kanina ng mga stocks kong pagkain ay nakita ko na meron pa nga isang lata ng fruit cocktail, gatas at saka Nestle cream. At kesa naman kako abutan pa nga ito ng expired ay nagpabili na nga lang ako kay Ate Maya ng 2 buko. Tapos may isang garapon pa ng cherry na nasa ref. Kaya saktong-sakto talaga na makakagawa nga ng salad. Medyo na-miss ko na nga rin ang kumain ng salad dahil nung mga nakaraang December ay hindi nga ako nakapagawa ng ganito. Dahil magbe-birthday nga etong si Ate Mayan kaya naman noong December 25 ay hindi na nga rin kami masyadong naghanda. At habang gumagawa nga ako nito ay tinatanong nga ako ni Ate Mayan kung ano nga daw ba ang meron at bakit nga daw ako gumagawa ng salad. At ang akala niya nga ay meron akong darating na bisita kaya naman ang sabi ko nga sa kanya na may mga tira-tira nga ditong mga dilata kaya nga pinabili ko siya ng buko. Kinabukasan, bigla naman kaming ginulat nitong aming pinsan at bigla na nga lang dumating dito sa Divisoria. At alam na alam niya na mahilig talaga akong magluto dahil meron nga siyang pasalubong sa aking chicken cubes. At makalipas naman ang ilang araw ay meron na naman nga kaming dumating na bisita. Talaga namang palagi nga kaming naso-surprise. Mga taga Mindoro din sila at eto ngang nauna ay inaanak ko nga siya sa binyag. At nga ngayon lang din madalas kami nitong nagkikita. At meron akong konting i-share sa inyo tungkol sa aming magninang. Inanak ko siya sa binyag ay baby pa kaya habang lumalaki siya ay hindi niya ako kilala. At nagkakilala kami ay binata na nga siya at nakita niya nga lang daw ang pangalan ko sa kanyang baptismal. At bago naman kami matulog sa gabi ay eto nga at ipinatawag ko nga kay Ate Mayan etong aking 2 pamangkin. At hindi ko na talaga matiis ang sakit ng aking mga kasukasuan. At senyales na talaga na tumatanda na ako dahil kung ano-ano na nga yung nararamdaman ko sa aking katawan. At sa tuwing nangangalay nga ang aking mga binti ay sila talaga yung aking pinaghihilot dahil marunong naman sila. Sobrang laki rin ang pakinabang ko dito sa 2 magkapatid na to at hindi lang sila masahista at tagadakot ko nga rin ang pupo ng aking mga alagang aso. At kapag kami naman ay umaalis ay sila rin yung aking tagabantay. At dito ko na rin tinatapos ang aking mini vlog. Ingat at mahal ko kayo. Thank you for watching. Bye!